at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard, and far off framed the heavens, the peace that still contemplates, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice? We echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls. With a hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, the Savior said. Walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, "Come follow me." And in the Master's voice they heard, how far that framed the heavens, the peace that still contemplates, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice? The echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls. With a hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Amen. In the Master's voice we echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls. With a hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. But, tayo po tumayo mga kapatid. Open our Bible in the book of Matthew, chapter 12. Salamin. Tuhulog? Dito. Matthew chapter 12. That's a verse 15. Basahin natin ng sabay-sabay. Chapter 15 until
chapter 12, verses 15, 17, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, basahin natin. Let's read. Verse 16. But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence, and great multitudes followed him, and he healed them all, and charged them that they should not make it known, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Behold my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. He shall not strive nor cry, neither shall any man hear his voice in the streets. Bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory. And in his name shall the Gentiles trust. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, thy will be done today. We thank you for the beautiful song. We thank you for the visitors, O Lord, for the brethren who are here present today. Salamat, Panginoon. We have this opportunity to worship you in spirit and in truth, and to hear thy words, O God, that it will be a blessing to us, and it will be a guiding light unto us as we walk daily before thee. We ask forgiveness for all the sins we have committed against thee. Cleanse us, O Father, from all our righteousness. Today, guide us through thy Holy Spirit of promise that dwelleth in us to understand thy words. And we pray for victory today on our worship, on our service unto you, O Lord, today. And all these things we thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Amen. Okay, magpalit. Brad, maraming salamat sa awitin mo. Amen. Kanina, maluhan-luha na naman kami. Maluhan. Maganda yun. Pwede yun pang-awitin natin pagdating ng another, anong tawag ito? Another anniversary ng mission natin. No? Ano natin yan, Brad? Awitin natin yan. Huwag kalimutan yan, ha? Maganda yun eh. No? Master's voice. Who is your master? Who is our master? Okay. Nicodemus said once in the book of John chapter 3, sabi nga niya, Master. Di ba? Di ba? Ang sabi doon sa John chapter 3 verse 1, there was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. Alright? Di ba sinabi niya doon? A ruler of the Jews, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi. Rabbi meaning master. Di ba? Rabbi means master. Rabbi is a Hebrew word. Alright? Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Tama? Walang makakagawa ng mga kapangyarihan na ginagawa niya dito sa lupa, maliban na lamang kung ang Diyos ay nasa kanya. Tama? Alright? Ganon si Yesu Kristo. Alright? Except God be with him. When the Lord Jesus Christ did miracles before the people, before the Israelites, before the Pharisees, and before the Sadducees, even in Galilee, nung gumawa siya ng mga kapangyarihan yon, that was the authentication that he indeed came from God. Alam niyo ba yun? Oh. Pero, sad to say, and sadly speaking, the Pharisees and the Sadducees didn't believe the Lord Jesus Christ. That's right. Tama? Kaya mapalad, yung mga nabahagian ng kaligtasan at nanampalataya. Amen. Mapalad yun sa Panginoon. Pero aba, sa isang tao, nabahagian na ng kaligtasan at hindi nanampalataya. Ano yung aba? Kawawa. Parang sinusumpa ba? Di ba? Ganun na nangyari. Mapalad kayo mga kapatid, nandito kayo in the house of God. Mapalad kayo mga kapatid, nandito kayo during the worship day of God. Amen.
Dahil maraming mga tao na hindi mo makikita sa gawain. Oh. Maraming mga tao na hindi mo makikita sa gawain. Saan sila, pastor? Ando, busy. Busy. Busy meaning being ano yun? Busy. Busy under Satan's yoke. Alam niyo ang meaning ng yoke? Ang meaning ng yogo, bondage. Di ba ang kalabaw pagka may yogo, bondage siya sa iyang master na nag-araro? Kung ano ang utos niya, pak! Sasunod siya. Bakit? May master siya sa likod. And our master is Jesus Christ. Amen. And He has a voice. What is the voice of our master? Come, follow me. Amen. Diba? Ang sabi niya sa kanyang mga disipulo at mga apostles, mga kapatid, unang sinabi niya kay Peter, which is called Simon Barjuna, na anak ni John, mga kapatid, na si Simon Pedro, Cephas in Hebrew name, Peter in English, or Peter in Hebrew, and Simon in Cephas in Greek. I'm sorry. And Peter and Simon in Hebrew, mga kapatid. Come and follow me. Di ba yun yung sinabi niya sa mga disipulo niya, sa mga apostol na tinawag? Come and follow me and I will make you a fishers of men. Dahil mangingisda sila eh. Kaya nga ang logo ng mga Biblia ng mga Kristiyano o sasakyan na may isda, wow, isang palatandaan yan, Kristiyano yan. Okay? Kristiyano. The logo or the emblem of a Christian is fish. Bakit? They were once called fishers of man. Tama? No. Ano ibig sabihin? Pastor, ano ibig sabihin? When there is a master's call, the master's voice, come and follow me, I will make you a fishers of men. It talks about salvation. We will go and for a soul winning, so that some souls will be saved from the dangers or from the wrath of God to hell, mga kapatid. Alright? Alam niyo ba yun? Amen. Kaya nga salamat sa tatlong bisita nandito. Brad, tinanggap mo na si Jesucristo bilang Panginoon paligtas. Itong dalawa mamaya, patanggapin natin to. Amen. Amen? Huwag kayong matakot. Alright? We are just talking here, life and death. Amen. Life in heaven, death in hell. That's right. Ganun yan, mga kapatid. Anong sabi doon sa Matthew chapter 10, verse 32 to 33. Matthew chapter 10, verse 32 to 33. Ito ang sinabi ni Jesucristo mismo. Sinabi niya sa mga tao, sa kanyang mga audience, mga Israelites, sa mga Pharisees, sa mga Sadducees, even the Gentiles. Ang sabi niya, mga kapatid, when He preached in Galilee, doon sa lugar ng Capernaum, doon sa lugar ng Bethsaida, doon sa lugar ng Chorazin, ang sabi niya, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Sino man ang magpapahayag sa akin, sa kanyang bibig, yan ang ibig sabihin niya. Ipapahayag ko rin siya pagdating doon sa langit, before my Father. During the judgment day, Jesus Christ will say unto you, I die for this man. I die for RJ, and I die for John Mark. Paano yan kung hindi ka naligtas? Shall the Lord Jesus Christ will say, I die for this man? No. I did not die for this man. Bakit? Hindi ako tinanggap niyan eh. Bakit? Dito sa lupa, ito ang basihan. Whosoever shall confess me before men, him will I also confess before my Father which is in heaven. Ang isang tao na walang abogado, Brad, pagdating sa husgado, mabilis ang ano niya. Mabilis yung judgment niya. Bakit? Ang hirap kaya ng walang abogado. Si Jesucristo is an advocate.
He is a judge. Even He is a judge for the Gentiles. Mamaya, tingnan natin. At ang sabi ng Panginoon in verse 33, "But whosoever shall deny me," sino man ang ayaw akong ipapahayag? Ayaw ba tanggapin ba? Yan ibig sabihin yan. Sino man ang ayaw akong ipapahayag before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Sasabihin ng Panginoon, mga kapatid, pagdating ng Judgment Day, yung mga tao walang kaligtasan, isa lang sagot ng Panginoon, I did not die for this guy. I did not die for him. Who is his? Who is this man? Brad, ang hindi ligtas, maraming mga tao nagligtas-ligtasan lang. Tanungin mo, pag namatay ka ba, saan ka punta? Langit, impyerno. Siyempre, ayaw na sa impyerno, Brad eh. Ang sasabihin niyan, ay langit. Sino bang magsabi ang impyerno, mga kapatid? Doon sa book of Mark chapter 10. Ang impyerno, naglagablab na apoy doon. Walang gusto pumunta doon. Pero ano ang susi para makarating ka doon? Mayroong magsabi, sinunod ko naman ang 10 Commandments of Jesus Christ. 10 Commandments. Mayroong ganun, Brad. Hindi nila alam na ang 10 Commandments nagtapos doon sa cross ni Jesucristo. Sa panahon ngayon, wala ng 10 Commandments. Huhusgahan ka hindi sa magitan ng batas ni Moses, but huhusgahan tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Noon, dugo ng hayop. Kaya may batas ni Moses eh. Pinako ni Jesucristo yan doon sa cross eh. Okay? Pinako ni Jesucristo yan doon sa cross ng Calvary. Kaya ang kaligtasan natin sa panahon ngayon ay sa magitan ng dugo ni Jesucristo. Kung tinanggap mo sa Jesucristo. Ganyan ang kaligtasan. Yan ang soteriology, the right doctrine of salvation, brad. Na which is hindi nawawala. Merong iba nagtuturo, nawawala eh. Oh. Kaya mag-ingat talaga tayo sa mga simbahan na ang katuruan at talagang tubig. Tubig ba na lapsaw ba? No, nakita niyo? Very simple ang ating katuruan. Whosoever shall confess me before men, him will I also confess before my Father. Pastor, paano yung confession? Romans chapter 10, verse 9 and 10. Anong sabi doon? Ang sabi doon, mga kapatid, ito ang confession. Ito ang confession, mga kapatid. Okay, look at me. Ano sabi? If thou shalt confess with thy mouth. Sino i-confess mo? Yung sinabi kanina ni Jesucristo. If thou shalt confess with thy mouth, sino? The Lord Jesus. And shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. May good work ba dyan, Brad? Wala. May 10 Commandments ba dyan? Wala. May religion ba dyan? Wala. Kasi ibang religion nagsasabi, miyembro ka lang ng relihiyon namin, ligtas ka na. Abay, kawawa naman ang ibang mga ano pala. Brad, ang religion, hindi makaligtas yan. Relihiyon, kung yan ang kaligtasan mo, ay impyerno ka ng patungo. Ang relihiyon, hindi makaligtas yan. What is the meaning of religion? Religion from the Latin word religare, meaning restoring, pagbalik loob sa Panginoon. Bakit? Naputol daw eh. Ang relasyon natin sa Panginoon. Totoo naman talaga. Alright? That if thou shalt confess with thy mouth, sino? The Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Bakit? Si Jesus Christ namatay doon sa krus dahil sa iyong kasalanan, dahil sa ating kasalanan, at kasama ka ng ipinako doon. Imbis na ikaw ang ipako doon sa krus, siya na ang nagpapako. Kaya dalawa ang pinako doon, ikaw at saka siya. At namatay siya at nabuhay naman muli para sa ating kaligtasan. Amen. Tama? Maliwanag ho ba ang kaligtasan natin? Very simple. Sa verse 10, confession ang pinag-usapan. For with the heart man, sa puso ng isang tao, for the heart man, sabi diyan. Kaya ang pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo, sa pamagitan talaga ng iyong puso.
hindi sa iyong nguso. May pagkakaiba ang nguso kaysa puso. Yun, ang nguso ay tinatawag na professing Christian. Kaya makikita mo may tumanggap ngayon pero hindi mo na makikita sa gawain. Bakit? Nguso ang ginagamit niya. Dapat ang pagtanggap sa puso. Kasi sinabi dyan, for with the heart man meaning sa puso ng isang tao ang pagtanggap sa katuwiran. Believe it unto righteousness. Pananampalataya sa katuwiran. And with the mouth, confession is made unto what? Salvation. Maliwanag ho ba sa inyo? Amen. Napakaliwanag ng kaligtasan natin. Tapos binababoy lang ng ibang nagtuturo na ang kaligtasan daw nawawala. Ni Tulpo pa, what the heck? Oh, si Tulpo yun ha. Mga kapatid, sa aming dalawang bisita, we love you. God loves you. Amen. Mahal kayo ng Panginoon. Amen. Hindi niya hinayaan na hindi sasagutin ang inyong mga panalangin na hindi kayo makakita ng church na nagtuturo ng tamang kaligtasan. Amen. Dahil ang church na ito hindi nagtuturo ng love another one, but we teach what it meant to be to love one another. First, ibigay mo ang tamang pagmamahal sa taong yan. Ang tunay na pagmamahal sa tao ay yung bigyan mo siya ng mabuting balita ng kaligtasan dahil yung kaluluwang yan pag namatayan, hindi niya alam ang kaligtasan, hindi niya alam ang kanyang patutunguhan. Baka pag namatay siya, wala siyang daladalang pasaporte patungo sa kalangitan. Baka pag gising niya, nung binawian na siya ng buhay, impyerno pala ang inasasadlakan niya. O tingnan niyo, Brad, 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Anong sabi? In 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he saith, sinabi ng Diyos yan, noong sa panahon na tumanggap ka kay Hesukristo, noong sa panahon na nagdesisyon ka na tanggapin mo si Hesukristo, noong panahon na ikaw ay magkaroon ng tamang pananampalataya kay Hesukristo, ito ang reaction. Ito ay, di ba, in every action there is opposite action, reaction, parang gano'n, di ba? Ito ang reply ng Diyos sa iyo nung tinanggap mo siya. Sabi niya, in the time accepted, nung panahon na tumanggap ka kay Kristo, anong araw man yon, anong date man yon, anong pizza sa buhay mo, have I so for thee? In the time accepted and in the day of salvation, sa panahon yun nung tumanggap ka kay Kristo, panahon din yon ng kaligtasan mo. Amen. Alright? At sa panahon ng pagtanggap mo o sa panahon ng kaligtasan mo, ang Diyos na si Hesukristo, anong ginawa niya? Bingi ba siya? Hindi. Ang ginawa niya, sumaklolo siya sa iyo. Bakit sumaklolo siya sa iyo? Bakit so-called ang term dyan? Dahil ang tao, pag walang kaligtasan, kapatid, siya ay patungo doon sa impyerno. Kaya kailangan niya ang saklolo. Ano saklolo yan? Salvation kaya yan. Tama? Mali ba ang sinasabi natin? Kaya nga, nung sinakluluhan ka ng Diyos, tingnan mo, behold, ngayon, ang panahon ng iyong pagtanggap. Amen. Di ba? Panahon ng iyong pagtanggap, Brad. Kung kailan ko tumanggap, behold, now is the day of salvation. Amen. Nung panahon tumanggap ka, panahon din yung kaligtasan mo. May pangalawa ba? May pangatlo ba? Wala na. Nung panahon na inoffer nang sinasabi sa awitin ni Brother Ryan, the Master's Voice, nung panahon na inoffer ang kaligtasan sa isang tao, sa isang kaluluwa, sa pamamagitan ng Holy Spirit, ikaw ay tumugon. Kasi may mga tao, Brad, na hindi tumugon. Tandaan niyo yan. Aber, ako yung mangingisda. Lahat ba ng isda ang pumasok sa lambat? Talagang mapaiyo ba yan? Mayroon kayong nakalusot dyan. Bigyan ninyo? Ang ibig sabihin yan, kung ako ay maghahasik ng salita ng Panginoon sa sangkatauhan, hindi lahat dyan tumatanggap. Amen. Kita mo? Kaya nga nasabi ng Panginoon, good yun. Sabi ng Panginoon, many are called,
but few are chosen. Ang meaning ng chosen, saved. Many are called and given the salvation, alright? But few answered. Therefore, hindi sila nagpili. Tama? Maliwanag ko ba sa inyo? Sabi mga bisita, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang purpose ng buhay niyo. tingnan niyo ang salita ng Panginoon na nangungusap sa mga puso ng bawat isa ngayong araw na ito. Kung hindi ba tayo master's voice na yan, kung hindi ka ba maiyak dyan? Nakita ninyo? Mamaya ipaliwanag natin ang kaligtasan. Brad, sa aming dalawang bisita. John Mar, RJ, hindi kami papayag umuwi kayo na wala kayong dala-dala. Amen. Kailangan may madala kayo. Brad, tama? So, today is the day of your salvation. Salamat sa Diyos. When God gave us the opportunity and the ministry to win soul, hindi man tayo lumabas, pero ang Diyos na mismo ang nagbigay sa atin. Nakita niyo ba yun? Amen. Hindi tayo lumabas, pero ang Diyos na mismo ang nagbigay sa atin. Truly, enough and indeed God is faithful unto us. Hindi man tayo karapat-dapat, but God answered our prayers. Amen. Purihin ng Diyos. Ang sabi doon sa ating pag-aral, when we talk about the Lord Jesus Christ, ang sabi ng Panginoon, kunti lang i-highlight ko dyan, kapatid. Ang sabi niya sa Matthew chapter 12, verse 15, when Jesus knew it, kasi gusto siyang patayin hindi pa naman na time kasi pupunta man siya ni Jerusalem. Doon naman talaga siya akusahan ng gusto ng bonggang-bongga. Okay. He withdrew himself from thence, umalis siya, and great multitudes followed him, and he healed them all. May mga sakit ang mga tao sa panahon yan. And even nowadays, may sakit tayo mga kapatid. Sakit natin is called spiritual sickness. And we need physicians. We need someone who is going to save us. We need someone who is going to heal us. And then, ang sabi dyan, nung pinagaling sila, ang sabi ng Panginoon, huwag niyo pagsabihan. Bakit? Dahil kung ipagsabihin ninyo yan, wala ni kwenta Yan ang ibig sabihin dyan. Huwag niyo ipagsabihin. Pag pinagaling kayo, pumunta lang kayo doon sa pare. Yan ang mga sinasabi niya lagi. Pumunta kayo sa pare. Parang 10 lepers ba? Pumunta kayo doon sa pare para testimony. May bumalik isa. Saan yung Siyam? Ambot. Sa ano yung Lord pumunta yung Siyam? Mga ingrato man yun. Kapatid, kung niligtas ka ng Diyos, huwag kang maging ingrato. Bumalik ka. Maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Amen? Sabi ko nga sa inyo, to serve the Lord is rewarding. Tama? Tama? Naniwala ba kayo mga kapatid? Amen. Serving the Lord is rewarding. Serving the Lord is blessing. Amen. Kaya nga lang yung iba, pag blessing ang pinag-usapan, material na bagay, pambihira. Material agad ang material agad yung sukatan. Oh. Oy, si King Solomon, ang sabi nga niya, or King David, I have been young and have been old. Hindi ba na nakikita ng mga anak ng Diyos minabayaan or namimilimos? May mga anak ba ng Diyos na namimilimos? Wala naman Tapos sabi pa, salita ng Panginoon, Lord, huwag mo akong bigyan ng kayamanan kasi baka may makalimutan kita Huwag mo rin akong bigyan po, kapobrihan. Biblical yan, brad. Kasi pag bigyan kita ng kapobrihan, baka magnakaw ako madungisan ang pangalan mo. Kasi ang pagnanakaw, magpangdungis ng mukha ng Diyos yan Kaya, ang sabi niya, bigyan ko ng tama lang, convenient to me. Tama lang ng pagkain. Kaya nga, may Indomie kang pagkain, mayroon kang sobrang itlog. mayroon kang... Kasi ginagawa mo kasi kapatid, pinapadala mo pamilya mo. Lahat Sobra sa kapitbahay. Sobra doon sa kapiterya, ganon. Pero masarap man brad, yung natin dyan. Ang sarap kaya ng tupa dyan. Sarap kaya. Sumakit baywang brad hindi pa naman. Sabi ko sa iyo
Oh, kasi kambing naman yun, Brad. Ito pa yun eh. Hindi naman yun beef. Ang beef talaga, patay ka doon. Sigurado. May kalalagyan ka doon. Kaya si Yesu Cristo mga kapatid, ang sabi diyan, sabi niya, ha, huwag mong pagsabihan. Dahil pagsabi mo naman, actually, pag pinagsabi mo, ha, wala man kwenta eh, ayaw man lang maniwala eh. Besides, sige lang, pakumbaba lang tayo. Pero ang Diyos ang nagpatotoo sa kanya. Tingnan niyo. That it might be fulfilled, it was spoken by Isaiah the prophet, saying, Behold, my servant whom I have chosen, my beloved. Ang sabi ng God the Father, whom I have chosen, pinili ko si Jesu Cristo, my beloved Son, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall show judgment to the Gentiles. He shall not strive. Kapatid, ang Diyos, hindi man ano yan? Alam nyo, ang Diyos ganito. Nagdala siya ng kaligtasan, walang nampalataya sa kanya, tama? Ang ano ginawa ng mga Hudyo sa kanya? Brad, tirahin mo na yung isda. Kasi we are fishers of men. Malapit tayo matapos. Tingnan nyo. Gulat siya kaya. Okay? Tingnan nyo. Ang ginawa ni Jesu Cristo ganito. Nagdala siya ng kaligtasan. Sino kung nagdala ng kaligtasan? Ano naman si Manalo? Oo. Kulukuhan man nila yan. Oo. Hindi. Ang nagdala ng kaligtasan si Jesu Cristo. Tama? Pero anong ginawa ng mga Israelites? Inakusahan siya. Bukod na sa hindi sila nanampalataya kay Jesu Cristo, inakusahan pa siya. Next week, matindi ang banatan natin yung next week. Tingnan niyo. Inakusahan pa siya. At hindi sila nanampalataya kay Jesu Cristo. Ang masaklap pa, pinako pa siya. Diba? Diba tama? Yan ang ginawa lang kay Jesus Christ. And look at what happened. Ang sabi ng Panginoon, hindi daw siya magsasalita. Bakit? A humble and a suffering servant. A humble and a suffering servant. Hindi po proud to be humble. But a humble and a suffering servant. Mapagpakumbabang puso na lingkod ng Diyos. God the Father, the Lord Jesus Christ. Which is, yun din ang itinuturo niya sa mga taong niligtas niya. Huwag niyo nang pagkalat, huwag na kayo magsalita. Bakit? Wala namang kwenta pag magkano pa rin kayo eh. Hindi kayo pakikinggan ng mga yan eh. Katulad siya, hindi daw siya nagsasalita, hindi naman siya namimilit, hindi siya salita dyan. Tino mo? Ano ba siya? Ha? He shall not strive nor cry. He will not cry for us para mamilit. Please, tanggapin mo ako. Kung hindi mo ako tanggapin. Gaganon ba si Jesus Cristo? When God offers salvation to mankind, hindi siya namimilit, tandaan niyo. Amen. Sino lang? Di ba sinabi niya kanina? That if thou shalt confess. Ang if na salita, yan ang palatandaan na prerogative statement yan na hindi namimilit ang Diyos sa kanyang ino-offer na kaligtasan. Kung ayaw mo, walang magawa ang Diyos. After all, ang tao ginawa, hindi robot. May sariling desisyon, may sarili siyang kalayaan, mamili. Pero ito ang kondisyon ng Diyos. Whosoever shall confess me before men, him will I confess also before my Father, which is in heaven. Whosoever shall deny me before men, him also will I deny him before my Father, which is in heaven. Ganun lang naman yun. Kaya nga, ang awitin ni sino ba itong babaeng ito? Awitin ni sino ba yung babae? Julina Magdangal. Ay, Julina Magdangal ba yun? Kung ayaw mo, wag mo. No? O River Maya. River Maya. River Maya. Kung ayaw mo, wag mo. Yun, di ba may ganun? Yan ang ibig sabihin nun eh. Kung ayaw ng tao, wala tayong gawa. Alam naman maglulupasay siya. Tingnan mo. Alam mo, he will cry. Alam mo maglulupasay si Jesu Cristo sa harapan natin. Magpaliwanag tayo ng kaligtasan, Brad, sa harapan ng tao. Alam naman maglulupasay ako. Magmakaawa ako or magdala ako ng masinggan siguro, Brad.
pag hindi kayo tumanggap, pero basag talaga yung ulo nyo. Wala namang ganyan eh. Paliwanag mo lang ang kaligtasan. The Holy Spirit is working on you. And if you resist, dyan mo na makikita. Pag tumugon ka, a clouds in heaven, a clouds of witnesses in heaven, rejoicing over one sinner who repented. Kita mo, Brad, isang sinner lang na nagrepent or nagkaroon ng kaligtasan, maraming mga witnesses sa kalangitan ang nagbubunyi. Amen. Kita mo yan? Halimbawa, ikaw magdesisyon, Lord, I will accept you as my Lord and personal Savior today. Clouds in heaven of witnesses. Saan yun mababasa, Brad? Andun siya, panulat ni Apostle Paul. Amen? Ganun yan. Kaya nga sabi niya, a bruised reed shall he not break. Ano ba yung mga tampo na yan? Hinahayaan lang ng Diyos yan, pag ganyan. Para bang, ano bang mangyari sa kanya? Hindi naman siya against yan. Bakit? Jesus Christ is meant to die in the cross for our salvation. Parang tupa nga yan. Ang tupa, Brad, pagdalhin mo sa katayan, luluha lang yan. Hindi katulad ng baboy na marinig mo sa kabilang sulok ng mundo. Pag yan ay umiyak pag kinatay. Pero ang tupa, Brad, pag alam niya na sa sarili niya na he will be brought to the slaughterhouse to be killed. Alam ng lamb yan. Parang mayroong isip yan eh. Kaya nga, no wonder si Hesus Kristo ay tupa. Bakit? Hindi nagrereklamo. Yan ang ibig sabihin yan. And the smoking flax shall he not quench. Nag-aapoy. Nag-aapoy na pibre. Nag-aapoy na limsen. Mga malalalim man ang terminology yan. Malalim ng Tagalog. Shall he not quench. Hindi niya ano yan. Pag yan ang nag-aapoy ng mga rin, hindi niya pa. Nag-aapoy, naggalit ng mga tao na gusto siyang ipako sa krus. Hindi siya magrereklamo. Bakit? Talagang he knows that he will be dying in the cross someday. Brad, Isaiah chapter 53 verse 7. Ganito si Hesus Kristo. Si Jesus Christ, Isaiah chapter 53 verse 7, he was oppressed. Kinawawa siya. Inalipusta siya. Nilapastanganan. He was afflicted. Sinaktan. Pero anong ginawa niya? Did he open his mouth? No. Yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb, katulad ng tupa, to the slaughter. And is a sheep before her shearers is dumb. Hindi nakapagsalita, pipi. So he opened it, not his mouth. No wonder. Ang sabi, noong tinanong siya ni Poncio Pilato, ikaw ba ang King of the Jews? Anong sagot niya? Sinabi mo. Nagtanong pa siya uli, ikaw ba talaga ganito, ganyan? Wala, hindi na siya nag-open his mouth. Ganon lang siya. That it might be fulfilled, that which was spoken by Prophet Isaiah, hindi na binuka ang kanyang bibig. Sinabi na niya. Bakit? God the Father said also in this verse in Matthew chapter 12, behold, my son in whom I am pleased. Hindi siya magreklamo dyan, hindi siya mag-cry dyan. Hindi siya. He did not complain about his death because he wanted you to be saved. He wanted you to be saved. He wanted John Mar to be saved. Lahat tayo gusto niligtas. Salamat sa Panginoon, naligtas na tayo. Amen. Amen. Amen ho ba? Amen. Di ho ba? Napakaliwanag ba sa atin ang salita ng Panginoon? Amen. The Lord Jesus Christ is a lamb dumb. He opened it not his mouth. Dahil lang para sa ating kaligtasan. I hope we learn something today. The salvation from the wrath of God to hell. Do you understand the Word of God? Amen. Si John Mar at saka si Brother Ajay, Brad, mag-usap tayo mamaya pagkatapos. We will share to you, we will witness to you the salvation. And Brad,
Amen? But, sumama ka na to be a witness. But I believe, tinanggap mo na si Jesus Christ. Tama? Amen. Let us stand. Let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti niyo sa amin. You bless this church with visitors, O God. Once in their life, they prayed to find a church and you answered them. This is mercy from you, O God, not sacrifice, but thy mercy of you unto them. Salamat, Panginoon. We are praying, O God, that today ang iyong salita ang managana at ang iyong pangalan ang mapupurihan, iyong pangalan ang maitas. Salamat sa kadakilaan po ninyo. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong katapatan sa bawat isa. Patuloy mo kaming gabayan at pagpalain ng church na ito. Ang aming mga bisita, maraming salamat. Purihin po yung pangalan. At sa buhay nila, ipakita niyo ang inyong kadakilaan, O God. Si John Mar, si RJ, pati na po si Alan. Salamat, Panginoon. Today, we praise your name and we thank you for everything. We thank you for all the blessings. In all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the victory of our worship today. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kadakilaan. Once again, salamat po sa mga bisita na dinako niyo po dito. Ingatan niyo po kami sa temporary paghiwa-hiwalay mamaya. Ibalik niyo po kami dito ng payapat ligtas on next Friday sa aming worship, O God. We are praying for more souls to be saved, O God. At gabay niyo po bawat isa. Salamat sa pagpapalang physical mamaya na pagsalusuluhan namin. Pagpalain niyo po at pagkalinisin. Magbigay sa amin ng kalakasan physical. In all these things, we thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. But, usap tayo dito. Yeah. Isang buong birthday. Upo na kayo.